Kumusta kayo? Sa pagkakataong ito, mayroon tayong isang napakasimpleng kwento, pero wag kayo, dahil ang aral nito, napakalalim. Tara, simulan natin. Ang pamagat ng ating kwento ay ang batang nakalimut sa hari. Sino kaya itong bata at bakit niya nakalimutan ng hari? Samahan ninyo akong alamin ang mga sagot dyan. So, sa kwento natin may isang hari. At itong haring na to, hindi lang siya basta makapangyarihan, sobrang mapagmahal din niya. Isipin nyo, nagpatayo siya ng mga bahay, binigyan niya ng proteksyon yung mga tao, at aba, inimbitahan pa silang kumain sa mismong lamesa niya. Siya talaga yung klase ng leader na nangangalaga. At dito na natin makikilala yung bida natin, isang batang lalaki na ang pangalan ay Eli. Sa umpisa, si Eli punong-puno ng pagmamahal at respeto para sa hari. Talagang humanga siya sa lahat ng kabutihang ginagawa nito. Pero, alam nyo na, sa paglipas ng panahon, may nagbago. Tingnan ninyo to. Sa kaliwa, makikita natin yung dating Eli. Laging tumatayo ng tuwid, ngumingiti, at magalang na bumabate. Magandang umaga kamahalan, ganyan. Pero tingnan nyo sa kanan. Naging kampante na siya. Nakaupo na lang, hindi na bumabate, at parang kasyual na lang kung makipag-usap. At dito na yung problema, di ba? Sa bibig, sinasabi pa rin niya, mahal ko ang hari. Pero yung mga kilos niya, iba na ang pinapakita. Nawala na yung paggalang, parang nakalimutan na niya kung sino ba talaga yung kaharap niya. Tapos, biglan may nangyari. Isang hapon, dumating ang isang malakas na bagyo. At alam naman natin, pag may bagyo, may pagsubok na dumarating. Imagine ninyo yung eksena, yung hangin, sobrang lakas, biglang nagdilim yung buong paligid. At si Eli, syempre, nakaramdam ng matinding takot. Sa mga ganitong pagkakataon, biglang wawala yung pagiging kampante mo, di ba? So, hetong isang tanong para sa ating lahat. Sa gitna ng takot at pagkalito ni Eli, ano kaya ang bigla niyang naalala tungkol sa hari niya? Isipin niyo, anong bumalik sa isip niya? Ayan, sa gitna ng rumaragasang bagyo, isang katotohanan ang nagliwanag sa isip niya. Naalala niya, hindi lang pala mabait ang hari. Higit sa lahat, siya ay makapangyarihan. Mas makapangyarihan pa kaysa sa anumang bagyo na kinatakutan niya. Dahil sa naalala niyang yun, alam niyo nung ginawa niya, tumakbo siya papunta sa palasyo. At pagdating niya doon, nakita niya ang hari kalmadong-kalmado sa kanyang trono. Doon na-realize ni Eli ang lahat at nasabi niya, patawad po aking hari, nakalimutan ko kung gaano kayo kadakila. Isang tapat na pag-amin. At dahil sa karanasang yun, nagbago ang lahat para kay Eli. Yung pagmamahal niya sa hari, nag-iba. Kung dati, yung pagmamahal niya ay casual, parang take it for granted. Ngayon, naging isang pagmamahal na maingat at puno ng respeto. Okay, so tapos na tayo sa kwento. Ngayon, pag-usapan naman natin yung aral sa likod nito. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng paggalang o reverence na yan? So heto yung pinaka-esensya. Ang paggalang or reverence ay hindi lang basta pagiging magalang. Ito raw yung tamang paraan ng pagmamahal sa Diyos. At paano yon? Sa pamamagitan ng patuloy na pag-alala kung gaano siya kadakila, kung sino talaga siya. Kung iisipin, paano natin to maisa sa buhay? 3 bagay lang daw ang kailangan nating laging tandaan. Una, tandaan natin na ang Diyos ay mabuti, tulad ng hari sa kwento. Pangalawa, na siya ay makapangyarihan, mas malakas sa anumang bagyo sa buhay natin. At pangatlo, na siya ay banal, lubos na naiiba at karapat-dapat sa pinakamataas na respeto. At para tapusin ang ating pagninilay, may isang huling ideya na parang buod ng lahat ng ating napag-usapan. Ito yung pinaka-takeaway natin. At heto na nga, sabi sa kawikaan, ang paggalang sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ibig sabihin, yung tunay na pagkilala at paggalang sa kadakilaan ng Diyos, hindi lang yan basta tamang ugali Ito pala mismo ang pinakaunang hakbang para magkaroon tayo ng tunay na karunungan sa buhay. Isang napakagandang paalala para sa ating lahat.